So yun guys, ngayon magte-test tayo ng ano natin sa photo engraving, especially sa mga tiles and granite. Yun. So magte-test lang tayo ng kung paano natin makukuha yung preferred natin na settings. Kasi sa ngayon, marami pa rin tayong client na ano, syempre nangangapa pa sila pero i-share ko lang yung kung ano yung sa tingin ko is tama. Pero in the future, 'pag may nakita pa akong mas okay na way, yun, i-update ko rin 'tong ano na 'to, video na 'to para mas makatulong pa sa iba. So yun, start na tayo. So sa una, magsimula tayo na i-test muna natin yung tamang speed and power, yung right combination na yun para makuha natin yung tamang lalim, para ma-paint fill natin yung mga dots na na-engrave dun sa ceramic. Okay? So, ito lang naman siya sa ang gamit ko and mas nire-recommend ko na gamitin natin is Lightboard talaga kasi medyo specialized talaga yung feature niya for engraving and photo image processing. So, yun. So, dito tayo sa laser tools, then material test. So, click natin tong ano, preset for CO2 engrave test. Ayan. Ito tayo. So, sa engraving test, so makikita nyo may parameter siya dito. Binabago natin yung speed, power, thermal, passes, frequency. So, dito mo sa kabila, speed, power, pareho lang. So, dito, select mo natin itong speed versus power para makuha natin yung tamang exposure time. So, in relative sa speed natin. Tapos yung tamang power. Yung power na nilalabas ng laser natin. Okay? So, sa speed, sa engraving, usually sineset ko to kapag medyo detailed talaga, 100. Tapos, mas matagal yung exposure. Tapos, sa max, yan, pwede na natin iset yan na 500. Ito na yung pinakamataas na sineset ko na medyo reasonable pa naman. Pero depende sa machine nyo, merong konting ano yan, offset na sineset pa natin. Pero different topic na yun. Tapos ito sa power naman, hindi ko siya sinasagad ng 100 actually. Pero ewan ko sa ibang ano natin, ibang nag-engravers din sa ceramics. Gusto nila 100. Pero kapag 100 kasi, mas mapapabilis yung ano natin, pag-consume ng laser tube. So, expect nyo na magpapalit kayo agad or di man agad, mas mabilis kayo magpapalit compared do sa iba. So, at most, ang recommended ko lang is up to 60%. Okay? Sa minimum power, since matigas ang ceramic and tiles, I think at least 15. Yan siya. 15%. Depende na rin sa kasi sa ano sa exposure time ng ano sa speed natin na sinet. So 15 is I think ito yung pinakamababa na starting point natin. So check nyo na lang yung magiging output nyo kung tama na ba yung lalim para kumapit talaga yung ano paint natin once na nag-fill na tayo ng paint dun sa mga dots na nagawa ng laser engrave. So ang nagfi-fade talaga is yung paint. Yung nilaser natin, andyan na yan permanently. So, hindi siya mawawala. Kasi hindi naman nag-heal talaga yung ano yung yung glazing ng tiles. So, once na nilaser mo yan, sira na yan. Nabutas niya na yan. So, hindi siya nag-heal. Ang nawawala is yung paint. So, ganoon naman talaga actually yung sa mga paint, di ba? Pag paint ng bahay, talagang nag-fade din siya over time. So, ganun siya. So,
Ito, once na naset na natin ito, pwede nyo nang baguhin tong height para makita nyo rin yung ano, ah, tama, gusto nyo mas malaki, pwede rin. Pwede rin tong gusto nyo mas mahaba. Pero actually, mas magbe-benefit tayo dito sa ano. Yung height, di masyado. Sa width, pwede nating habaan pa yan. Ayan. Para medyo ano yung interval na hindi siya masyadong affected ng acceleration, deceleration. Okay, Y center, okay lang yan. Pang center lang naman yan. So, once na nagawa nyo na yan, check natin yung edit material setting. So, yung speed, okay, okay. So, hindi naman niya gagamitin to. Ano lang, ito na yung output niya. So, makikita nyo dito sa preview. Ayan siya. Ito yung gagawin niya. So, frequency, as is na yan. 20 kilohertz speed. So, 100 to 500. So, makikita nyo yan. Then, power, 15% to 60%. So, ito yung magiging reference chart natin ng preferred natin. So, kung ano man yung makita yung pinakamagandang setting dito, judgment nyo na yan. Kayo na yung mag-decide. Okay? So, sige, close ko na to. Then, sa, yung sa text, ano lang naman to, ito yung speed and power ng ano. Kung nakikita nyo yung mga parang ano natin, ito, kung makikita nyo yan, yung mga market, tawag dito, parameters natin na yan, yung mga text yan, yan lang yun, yung setting na to. So, ako din, 25% yung max power minimum. Speed 60, okay lang naman yan. So, pwede pa natin ibaba actually kung medyo malabo dun sa engraving substrate nyo. Sige. So, yun. Once na-preview na natin, okay. So, check na natin, i-run na natin siya. So, check natin yung magiging output niya. Then, pakita ko sa inyo. So, yun guys, ito na siya. Tapos na yung engraving natin. Kung makikita nyo dito, yung setting natin, medyo nakabaliktad lang. Hindi ko napansin. From 100 to 500, ito yung speed natin. Then, ito yung power, 15 to 60. 60%. Kung makikita nyo dito, sa pag 60 watts and then 100 yung ano natin na speed, 60% power and 100 yung speed. Ano siya, medyo malalim siya pero yung glazing niya is nag-turn na into black. So, ano lang to, yung tiles ko kasi na nakuha is ganito talaga siya. Pag nilaliman natin, yan, nagba-black siya. Pero if fill naman tayo ng paint, mas magbe-benefit tayo dito sa mas malalim na to. So, dito sa medyo mas mababaw, ito yung part ng layer ng ano tiles natin na namumuti. So, pag nilaser natin at ganitong speed and ganitong power, ayan, medyo mas maputi siya. Compare dito na ito yung malalim na kasi ito eh. So, kung mag-paint fill tayo, dito tayo sa ano na to, sa part na to. Then, kung hindi naman, I think dito sa area na to, pwede na tayo dito. So, ngayon, next na gagawin natin, mag-check naman tayo ng DPI natin. Okay. So, yung DPI, pwede tayo mag-test dito pwede natin i-vary yung DPI natin and interval. So, siya rin si interval. Pero meron din siyang specified na tool para dito, si interval test. Ayan siya. So, based dun sa setting natin kanina, let's say, ang sample natin na kukunin is si 35. Ayan. 35 and let's say
200, sarado na natin na 200 yung speed. Sample lang to. Okay, so set natin. Speed is 200, power is 35. Then steps, so ito yung variation natin. Gaano karami yung variation. So, ang ano natin, equivalent to, ano kasi ito naka mm yung interval niya, line interval. So, i-convert na lang natin into DPI. So, ano lang siya, I think divided by 254 para makuha natin yung in inches. So, ganoon siya. Sorry, multiply pala. So, ang interval natin, so kada line is, set muna natin ang starting is 0.1. Okay? So, I think equivalent ito sa 254 uh, na DPI, lines per inch, or that's per inch. Ganun siya. Tapos, maximum DPI, check natin yung equivalent sa 80. Okay, sige. Oops, mali. Calculator. Check natin. So, ano, so 80 dpi by 254 is 0.3, 0.31. So, sarado na natin 0.3 para makuha pa natin yung mas mano. So, 0.3. Okay. Tapos, yung steps natin, sige, kayo na mag-set nito. Pero sa ngayon, yung sample ko is 10 lang muna. So, ang hinahabol kasi natin dito is yung right balance between black and white. So, dapat hindi sila mag-overlap. So, preview natin. So, ayan siya. Kung makikita nyo, ito yung gagawin niya. Ayan. Medyo magkakalayo yung per line niya. Ayan. So, kapag ganito, 0.30 na yung gagawin natin, yan siya. Tapos, kapag 0.1, ito yung sa 60 watts, ito yung pinaka manipis na nire-recommend ko. Highest na DPI na ano natin. Equivalent siya sa 254 DPI. Okay, so 0.1 mm. Yung distance niya per line. Uh, Tapos ibaba rin natin hanggang 0.3 mm. Yung distance niya per line. Okay, so test na natin para makuha natin talaga yung tamang DPI setting or preferred natin na DPI setting sa material natin. Okay, so close ko na to. Isa-set up ko na yung machine. So, take note yung pinili ko na speed is 235 yung power. So, depende sa ano nyo, sa mas preferred nyo na setting yung gagamitin nyo dyan. Okay? Kasi nag-base tayo dun sa depth kung saan mas kakapit yung paint na gagamitin natin. So, I think mas malalim, mas okay. Pero preference nyo pa rin yun. Kasi, ano lang, sample lang naman yung ginawa natin. So, kayo pa rin mag-decide kayo kung may final say doon. Okay. Ready ko lang yung machine. So, balikan ko kayo ng result. So, yun guys, tapos na yung natin, testing natin. So, makikita niyo dito yung naging result niya. So, yung variation natin is 0.1
mm per line to 0.3. So makikita nyo dito, yung dito sa kanan ko is ito yung 0.1 natin. So makikita nyo siya pag zoom natin na medyo nag-overlap na yung ano natin, no? So sa power na sinet natin and then sa speed na sinet natin. So makikita nyo dito parang yung lines niya is nag-overlap niya. Yung mga malalaking parang crater na yan, effect lang yan ng ano natin, ng tiles natin kasi ah, siguro may mga butas na talaga yan na nung tinawa ng laser is lalo pa siyang lumalim. So technique na lang din yan so, pag magano kayo ng setting. So I guess sa 0.1 masyado siyang dikit-dikit. Ah, Yun siya. So check natin yung next na ano. Dito tayo sa 0.12. So balik tayo. Ito siya. So dito naman ah ganun din. Medyo dikit-dikit pa rin siya. So I think in terms sa kung i-represent natin yung pixel ng picture dito, mas lamang yung magiging white niya. So yun. So next step tayo. Dito naman tayo sa point 4. So dito sa point 4, so medyo nagiging ano na, nade-define na yung lines natin. Pero take note nyo lang din yung ano, itong pag gumawa siya ng line dito, meron siyang part na nagwa-white dito. I-take note nyo na lang din siya sa pag check ng interval nyo kung ah, ano yung gaano ka drastic yung effect niya dun sa magiging pixels ng ano natin, yung DPI ng final na photo natin na photographic engrave. Kasi kung makikita nyo dito, yung contrast niya nung ah, yung ano natin, tiles natin na black versus dito. So parang namuti na siya eh. So makaka-affect yan sa kung paano natin makikita yung engrave visually. So take note nyo na lang din yan. Then next step tayo sa point 17. Oops. Ayan, point 17 tayo. Ayan. Medyo ano din. So, kung makikita nyo yung white niya dito, medyo kinakain pa rin siya. Pero kung ipi-paint fill nyo naman siguro to, ah, mas madedefine pa talaga yung ano niya, yung lines niya dito versus dun sa hindi na engrave na part. So, i-check nyo na lang din. Much better kung i-fill nyo lang siya. I-fill nyo na bago i-fill nyo na ng paint bago nyo pa ano, i-check yung kung yung DPI na result. Okay. So next ano tayo? Point 19. So ito, ayan medyo sa tingin ko parang medyo okay na siya kasi halos kita na yung lines dito pero sa nakikita nyo may ano pa rin talaga siya. May mga parts siya na nainitan and then namuti. Ayan, yung gilid niya yun. So, if okay sa inyo yan or tingin nyo maputi talaga yung naging output, mag-ano tayo, one step higher. So, yung medyo mas hiwalay na lines. So, adjust nyo na lang based sa preference nyo. So, next, ito na, yung sa 21, I think, 21, point 21. So, ayan, medyo mas kumakapal yung interval niya. Then, next step tayo, 23. Ayan. Pero kita nyo naman, ano pa rin, oh, kung compare nyo dito versus dito sa nadaanan niya na to, yung lines niya is, yan, namuti talaga yung gilid niya.
So, kung i-represent yan sa picture, white pa rin yan. So, depende na lang sa inyo. Pero, kung i-paint fill nyo siya, itong line na to lang yung ma-fill. Itong, ano, medyo mababaw lang to kasi parang nainitan lang to eh. Yan. Then, next. Okay, 0.26. So, kung mapapansin nyo, maputi pa rin yung pagitan niya. So, same dito, 0.28. Then, ito na yung 0.30 natin. Yan siya. So, yun nga. I think mas makikita nyo siya. Mas ma-appreciate nyo yung lines. Yung interval ng lines natin kung may paint na siya. Kesa dito kasi, ayan, kitang-kita talaga na namuti yan. Yung pagitan nila dun. So, sa engrave natin, gamit tayo ng 0.30. So, depende pa rin sa preference nyo kung ano yung nakikita nyo na pinakamaganda. So, yun yung gamitin nyo na setting. So, itong mga ano natin, para lang makuha natin yung pinaka optimize na setting para sa atin. Ano lang to, guide lang kung paano gamitin yung mga tools na meron si Lightburn. Okay? So, yun, ngayon ano na tayo ng photo. So, balik tayo sa Lightburn. Import tayo. So, sa ngayon, sample lang muna natin si Michael Jackson. And then, sige, later na yan. Sample natin si Michael Jackson. Ayan. Then, so, yun lang ginawa ko. File, import. Then, browse na lang kung saan located yung image. Then, unang gagawin natin, ah, ano to, manual adjust. So, meron tayong automatic adjust yung gumagamit tayo ng uh, Amig, AmigR. So, sa AmigR website siya. Automated na yun yung setting. Pero kung hindi natin nagustuhan yung final output ni AmigR, pwede naman tayo gumamit ng manual adjustment. So, dito sa Lightbird, click nyo lang yung image, then right click, and adjust image. Yan, dito tayo magpa-process ngayon ng setting natin. So, sa processing mode, meron tayong uh, different dithering mode. So, pili na lang kayo dito. Sa threshold, black and white lang yan. Ordered, uh, Atkinson, Dieter, Stocky, Jarvis, Newsprint, hanggang halftone. So, ito yung I think magagamit natin. So, ayun. So, ngayon, yung gagamitin natin muna na setting is yung stacking muna tayo. So, pwede nyo explore to kung ano yung mas preferred yun na setting and mas pinakamaganda para sa paint fill method na gagawin nyo. So, yung sa tingin ko na pinaka hindi siya mag-fade is yung setting ng newsprint. Kung talagang gusto natin na ma-paint yung area na yun. Kasi si newsprint, kung makikita nyo dito, ayan siya. So, dikit-dikit yung ano niya, mga dots. So, yan. Yung mga pixels niya yan. Compared natin sa ibang image processing like Stocky. Yan, medyo hiwa-hiwalay siya. Yan. So, tingin ko, para mas mapakapit pa natin yung paint, mas okay na yung sprint tayo. Pero kung makikita nyo siya, ayun siya. Ah, para talaga siyang newsprint. Diaryo, di ba? So, yan.
Mas defined lang talaga yung processing ng stacking. Pero in terms sa kung magpi-paint fill tayo, mas tingin ko mas makakatulong si newsprint para mas magtagal yung paint. Yan. So, try muna natin na stacking muna tayo. So, yan lang. Bago tayo mag-start, since black yung tiles natin, gawin natin siyang negative. So, para yung mga black na part kasi dito, yun yung tatamaan niya ng laser. So, yan. Yung mamumuti dito is itong ano niya, yung cornea. Yan. So, yan. Yung mga black parts, yun yung magiging, makikita nyo to, yung white dito, siya naman yung black dito. Okay? Tapos yung buhok niya, ayan, yung mga black na parts is white. So, hindi yun mali-laser. Itong mga maliliit na dots lang na to, yan lang yung mali-laser. Okay? Para mamuti. So, para mas visually ma-compare natin, invert lang natin tong yung display niya para mas makita natin yung gagawin niya. So, same thing with newsprint. Ayan siya. Yan. So, balik natin sa stocking muna. Tapos, if halimbawa, need nating mag-adjust, halimbawa, medyo maputi yung kinalabasan, depende rin kasi talaga sa material natin yun. Pwede nating i-vary yung setting natin dito. Then, i-test natin sa ano natin, sa tiles natin. Yan. So, if tingin nyo medyo mataas yung ano niya, mamumuti siya, ah baka is either yung DPI settings natin is masyadong dikit-dikit or baka talagang overexposed lang talaga yung picture na yung image natin. So, pwede nating i-adjust dito yung brightness, yan, para hindi masyadong mabura yung mga details niya sa mukha. So, yan. Then, yung contrast, pwede rin natin yung mabago. So, ayan, makikita nyo kung paano siya nag-change. And medyo nawawala na yung ano niya dito, yung ibang details niya sa mga part na mapuputi. So, timplahin nyo lang based sa preferred nyo na setting. So, yan siya. Okay. Ang si Gamma is, ano naman to, para mas mapa-define pa natin yung, ayan, nakikita nyo yung pag-define niya ng mga lines sa mukha. Yan, makikita nyo dyan. So, ibara nyo lang to. Yan, pag mas mataas yung gamma, medyo mas nade-define yung lines ng mukha niya. Pero wag yun yung sobrang ano, kasi ano rin, nawawala din yung brighter parts niya. Baka naman ma-overexpose. So, ano nyo lang, timplahin nyo lang. Ito talaga yung medyo matrabaho na part, yung pagtitimpla ng setting niya. So, ayun, I guess, check muna natin yung outcome niya sa normal na setting niya. So, 0, 0, oops. Okay, sige. So, test muna natin sa normal na setting. Then, ibalikan ko kayo once na natapos na yung engraving natin. Okay? So, sa pag-set naman ng power, based doon sa ginamit natin last time, ah, yung speed is 200.
Adjust natin 200 and max power 30. So itong minimum power hindi naman siya actually talaga nagagamit pero i-set na lang din natin. Hindi siya nagagamit kapag engraving pero sa cutting, yan may effect siya. And fill all shapes at once. So ah ano lang, halimbawa may mga kasabay tayong ini-engrave. May kasabayan na photo dito. Yung all shapes at once, gagawin niya, isang straight niyang ano yan, i-engrave. Yan, balik-balik siya dyan. Pero kung, halimbawa, isa lang naman, okay lang yan. Wala namang, ano dyan, kakaiba. So, kapag fill groups together, kung halimbawa may mga groups tayong sinet, pinagsama natin. Ayun, groups lang muna yung, isang group lang muna yung gagawin niya. Then, fill shapes individually, bawa, may letter A tayo. Nilagay tayo dito, letter A. Yan, ganyan. Ito muna yung gagawin niya. Then, sunod yung B, C. Kung bawa, may ano tayo. Letters tayo dyan. So, ito siya. Yung paisa-isang character yung gagawin niya. So, dito lang tayo sa fill all shapes at once. Tapos, line interval natin. Yung sinelect ko kanina, so, basis sa picture, ang sample natin is 0.23 or 26. Set natin ng 0.26 lang muna. Check natin. So, adjust image. So, 0.26. Yan siya. Setting natin. Then, gawa tayo ng panibago dito. So, sa ngayon, mag-test muna tayo ng ano, certain part lang muna. So, yan, gumawa ko ng square. Select ko lang to. Create rectangle. Then, click lang natin itong layer na to. Yung pang marking layer niya. And framing layer. Tapos, select natin both yung square and yung picture. Yan. So, naselect ko na siya. So, makikita nyo yung lines niya moving na. Tapos ito din picture. So, ibig sabihin yan, selected sila pareho. Make sure lang na walang ibang shapes na na-select. Dapat isang shape lang and isang picture para makapag-crop tayo ng image. So, basta selected na siya, right-click lang para ma-crop natin siya. So, ito, crop image. So, ito, makikita na natin yung sa mata niya. So, check natin. Line interval, 0.26, 97.7. So, ito siya, negative image. Processing mode, stocky. Ito siya. So, check natin kung ano yung magiging output nito. So, power ko is 30. Speed is 200. So, yun guys, tapos na yung ano natin, engraving natin. Yung sample yung mata. Ito yung naging result ng settings natin previously. So, I think need pa natin na adjust natin ng konti yung setting para mas makita pa natin yung details ng ano niya, mata, yung pilik mata, yung kilay. So, I think medyo babaan pa natin siya ng konti na siguro yung darkness niya. Yung brightness, ibaba pa natin. Then, add tayo konti sa gamma para makita pa natin yung iba pang details na to. Kasi dito, although kita naman yung mata niya and then yung pupil, ah medyo may part pa rin na parang nakukulangan ako sa details. So, pero depende pa rin naman dito sa ano nyo, sa image nyo. Kasi kung talagang mababa yung
quality ng image, ganoon din ang mangyayari sa ano, sa engrave niya. Kasi mas lalo pang bababa compared dun sa ano na natin. Kasi black and white na lang yung mangyayari diyan eh. Tapos diniter pa natin. So expect nyo na mas lower yung magiging quality niya. Okay? So ngayon, nag-test ulit ako ng isa pa. Ito naman, buo na siya. In-engrave ko siya sa tiles natin. Tapos, ito naman yung naging result niya. Okay, rotate lang natin. Ayan, yan siya. So, kung mapapansin nyo, nakuha naman yung shape ng mukha niya dito. Then, yung ngipin niya, I think okay yung pagkakakuha niyan. Tapos yung details ng buhok, nakuha naman yung kilay, yan yung mata, yung ano ng mata niya, yung pilik mata. So I think, ito kasi, medyo mataas yung power nito compared dun sa previously ginamit natin, which is, pakita ko lang sa inyo, ito. So, wala pa itong paint, ano lang siya, ah, engrave lang, then, medyo mababaw to, mababaw yung engrave nito. Unlike dun sa isa, pero kapag ganito kasi na minimum, mababa yung power, maliit lang yung dots niya, pero kapag magpi-paint fill tayo, ano na, magiging, ano to, mababaw siya. So, hindi ko ina-expect na kakapit ng mabuti yung paint dito. Okay? So, yung setting natin kanina doon is mas mataas yung power. So, mas malalim siya. And then, same time, mas mabagal yung ano na, engraving speed. So, mas patagal yung exposure. So, mas malalim yung kinalabasan ng kanina. So, balik tayo. Ayan. So, ito siya. Yan yung naging output natin. So, ayun guys, pale, ganun lang yung pag-test natin ng material natin sa pag-engrave sa tiles. Alam ko medyo mahirapan kayo sa una, pero kinalaunan, maano lang dyan, makakapa nyo rin yan. So, mas nagiging familiar tayo sa material natin, din sa settings. So, yun, i-try nyo lang ng i-try para makuha nyo talaga. Then, try nyo muna sa ano sa maliit na space para hindi siya malakas kumusumo ng ano material natin. So, yun. Good luck, guys. So, sana makapag-start na kayo agad.